Pag-iingat mo sa amin ay napakalaking bagay, O Diyos, na narito kami muli upang tinipon sa iyong pangalan upang turuan, ihanda sa kung paano ang maging tunay na anak mo, O Diyos. At ganoon din, salamat sa mga provision mo throughout the week. We thank you, Lord, na you kept us safe, you protected us, and there was so many things to learn that those days, O God, to know more about you. And today, Lord, we welcome you in this place. As we have been seeing, you are here being thrown. Now, Holy Spirit, teach us, open the eyes and the ears of your children so that, Lord, we could carefully follow your instruction. We could carefully follow your commands. We could carefully follow your words. Now, Lord, we don't want to live in a life of just assuming, but we want to follow you, Holy Spirit, as you lead us in everything we think, say, and do. Because we want to be a living sacrifice, to be a pleasing, good offering to you, O God. Use us, Lord, we are here. Do as you please. And this we pray in Jesus' name. Amen. Good morning, everyone. Magandang umaga po sa bawat isa. Alam ko na sino mga puyat, pumalakpak. Ayan. Ano ba yung pinagpuyatan nila? Ewan ko. Praise God. So umagang ito ay wala pa sa screen. I would like you to open your Bible sa Philippians chapter 3, verse 7 to 8. Philippians chapter 3, verse 7 to 8. It's good to open everything according to the Word of God. Philippians chapter 3, verses 7 to 8. Sabi rito ni Paul, Apostle Paul, but whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ. Wow, napakaganda po na statement. Nakita niyo ba sa Tagalog? Sige, habang pinanap ko sa Tagalog, basahin niyo muli sa sarili ninyo yung verse na yan. And read it very carefully. Naintindihan niyo ba kung ano ang inyong nabasa sa umaga nito? Sinabi rito ni Apostle Paul na, Indeed, I count everything as loss. Hinahanap ko pa sa Tagalog. So verse 7 to 8, sabi rito, Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo. Amen! Wow! Grabing statement. This statement, sabi ko nga, is a very massive statement and a declaration of a surrendered life. Habang ginagawa ko ito at tinuturo ng Diyos ito sa akin, sabi ko, lagi niyo silang naririnig yung a surrendered life. Tinatawag ko, ang mga buhay na naisuko. Pero binago bigla ni Jesus sa kanya, hindi, gawin mong ganito. A sure, rendered life. Yan po ang pamagat. A sure, rendered life. Kung nung tinagalog ko, ang tiyak na paghahandog ng buhay. Ang ibig sabihin ng rendered ay ibig sabihin ang pagbibigay o pagpipresenta. Amen po. So, ang tiyak na pagbibigay ng buhay.
Tingnan niyo mabuti si Apostle Paul. Sabi niya, lahat daw ng pwede niya maging pakinabang ay wala nang kwenta, wala nang halaga sa kanya. Makilala niya ang Panginoong Jesus. Kaya, alam niyo po ba nung umpisa, kinakalaban ni Apostle Paul si Jesus. At ang pinaglalaban ni Paul ay ang kanyang nakagis ng relihiyon. At kung kilala niyo si Paul na ang pangalan niya before ay Saul or Saul. So tingnan natin sa Acts chapter 9. Balikan natin ang kwento nitong taong ito na nagsabi na wala na rin kwenta lahat ng bagay sa kanya. Makamtan lang niya o makilala man lang si Jesus. So Acts or Gawa. Gawa chapter 9 verse 1 to 9. Let's open our Bible before we go on and dive in sa mga ituturo ng Diyos sa atin. Gawa chapter 9 verses 1 to 9. Samantala, ito si Apostle Saul, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya lumapit siya sa pinakapulong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sino mang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya. Maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niyang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasupasok siya at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon sa kanya. Tumindig ka't pumasok sa lungsod, sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saul. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sino man. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Amen. So yun yung kwento ni Saul. Si Saul ay taga-usig ng mga unang mananampalataya sa Panginoong Jesus. Malalaki man o mababae. At kumuha pa siya ng sulat sa kanilang relihiyon. Ang relihiyon na tinutukoy dito ay tinatawag natin na Judaism. Yung pagsunod nila sa batas ni Moses. At sa kanyang nakagis ng relihiyon, ang paningin niya sa bagong pananampalataya sa mga sumusunod nito ay kalaban. Parang pamilya na pamilya sa mga relihiyon ngayon. Pero ang pinagkaiba ngayon, may Kristo sila. Kaya lang, marami pa rin bulag kahit nakilala nila ang Panginoong Jesus. Kaya, nung ginagawa ko to, ang sabi ko, surrendered life, binago ni Lord. Gawin mo ganito, a sure, rendered life. Kako, wow! Mas maganda. So, ang Tagalog nun ay, ang tiyak na pag-alay ng buhay. So yan ang ating pag-uusapan ngayon. Tiyak na pag-alay ng iyong buhay. Kasi marami nakakakilala kay Jesus. Kilala na si Jesus. Pati pangalan ng mga church nila ay may Jesus. Here, Jesus there. But today, tingnan natin kung baka katulad tayo ni Saul. We are born again religion. Hindi po tayo born again religion. We are living testimony. Followers of Christ. Tayo dapat mga buhay na handog, hindi mga relihiyoso. Tayo ay mga tagasunod na buhay. Amen. So, yun ang nangyari kay Apostle Saul sa kanyang pagiging tapat sa kanilang relihiyon. Talagang gagawin niyang lahat na hindi masira sapagkat ang paningin niya ay mali ang pananampalataya ng mga taong ito. At ang tinutukoy niya na panahon ay ang Panginoong Jesus na mismo. Kaya kung ikaw ay inuusig, praise the Lord. Kung talagang naialay mo na ang buhay mo kay Kristo, pag inuusig ka si Kristo, ang inuusig, hindi ikaw. Amen.
Sino bang tinutukoy doon na usigin sana ni Saul? Ay yung mga mananampalataya kay Kristo. At on the way, nakita niyo kung paano magtanggol si Jesus? Ganon din ang gagawin pa rin ni Jesus until today. Kung si Kristo talaga nakahandog ang buhay mo, protektahan ka ng Panginoong Jesus. At yung mga usig, babalik ta rin niya. At si Saul, tingnan nyo, nung nakita niya yung liwanag na bulag si Saul, nakakabulag na liwanag. Kasi kung minsan ang relihiyon natin ay nakakabulag. Akala na natin tama na yun. Pero dapat makita mo yung liwanag ng Panginoon na hindi nakakabulag, kundi makakakita ka lalo. Yung liwanag ni Kristo sa mundo, nabubulag sila. Pero pag ikaw na kay Kristo, yung liwanag na makikita mo yung mga bulag. Amen. Patalastas. Patalastas. Paano nagkaroon? Balikan ko lang konti. Tingnan ko lang kung malalaro ang inyong isipan. Noong ginawa ng Diyos ang creation, at sabi niya, let there be light. Anong araw ginawa ng Diyos ang araw, ang buwan at mga bituin? Nandun na ba agad yun? God created that on the 4th day. Pero sinabi ng Diyos, let there be light. And there was light. It was not the sun, it was never the moon, it was never the stars. That light is Jesus Christ. In the beginning ng creation, there was no creation kung wala yung light. And in Revelation, that light, sabi doon sa new heavens, new earth, there's no need for the sun, for the moon, or the stars, because on that day, the light will be God. Amen? Hallelujah! God, if God is in you, you should be the light of the world. Hindi na dapat kayo yung bulag, dapat kayo yung nakakakita sa mga nabubulag at nagbubulag-bulagan. Amen? Because that light that is in you should blind them if they are in the world. But if the light is in you, you see where you're walking, which is Jesus in us. So sa umagang ito, we should really experience Christ if we can really rendered life. Naranasan muna, na-encounter muna. Kaya kung minsan napakahirap, born again ako, tagal-tagal. Pero wala kang encounter, wala kang experience kung ano talaga yung relationship you need Jesus, it will be just like a religion. A blind guiding another blind. So, Apostle Paul again, let's go back to him. Tingnan niyo kung ano pang sinabi niya na the Bible is written by man, but the words that was written on it was from God. So this Bible is the Word of God. He used only men. Tingnan natin sa Philippians 3, verse 4 to 6. Kasi si Paul, naka-witness siya, naka-encounter siya sa Panginoon. At sinabi niya rito, sa Philippians chapter 3, verses 4 to 6, though I myself have reason for confidence in the flesh also, if anyone thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more. Kung baka sino ba ito si Saul na naging Apostle Paul? So sabi niya, kung sa tingin niyo mas may pagmamalaki kayo kaysa sa akin, ito ako. Ito si Apostle Paul. Circumcised on the 8th day. Nagpatuloy ayon sa batas ng mga Hudyo, kasunduan ng Diyos at ng mga Israelita, na ang mga lalaki ay magpatuloy. Circumcised on the 8th day of the people of Israel. Kaninong people daw? People of Israel. Of the tribe of Benjamin. Sakop siya sa 12 tribes na anak ni Jacob. At sabi niya, he's a Hebrew of Hebrews. Hindi niya siya basta maluloko. He is a Hebrew of Hebrews. As to the law, sa batas, a Pharisee. Ibig sabihin ng Pharisee, ang mga Pharisees, they are the member of ancient Jewish sect, distinguished by strict observance of the traditional and written law. Alam niyo ba yung tinatawag na strict observance of the written law? The law of Moses na nasulat sa Leviticus, na kapag may nahuli ng aluni, anong gagawin nila? Patayin sa pamamagitan ng ano? Pagbabato. Di ba ginawa nila? Oh, Jesus, eto nahuli. Batuhin nyo. Anong ginawa? Hindi binato ni Jesus. Anong ginawa ng mga Chinese? Binato daw ni Jesus. Nire-rewrite na nila ang Bible. So be careful, be watchful, be alert. The devil is changing everything. But the Holy Spirit can never be changed. Amen?
Yun ang ating guarantee, yun ang ating security, yun ang ating protector. Siya yung nag-iilaw sa atin, ang Holy Spirit. So always be filled with it. At sabi niya rito, as to zeal, a persecutor of the church. Bago siya naging writer ng mga libro na binabasa natin, most of the New Testament is his writing, persecutor siya ng church. Ang paningin niya sa mga followers ni Jesus ay ano? Mga kalaban. Kalaban ng kanilang relihiyon. As to the righteousness under the law, blameless. Nasunod daw niya yung 10 commandments. Brothers and sisters, naalala niyo ba yung kwento nung the young rich ruler na lumapit siya kay Jesus at sinabi niya, sabi ni Jesus, sundin mo ang utos. Nasunod ko na yan mula bata pa ako. Pero nung siya, sinabi ni Jesus, ano yan? Basahin niyo na sa baba. Follow. Nakasunod ba? Yung mga sumusunod sa batas? No. They failed. But si Saul mismo, he followed the law as siya ay perfect. Thou shalt not lie, thou shalt not kill, thou shalt not steal. Ay, talagang wala si Paul yan. Mga born again yan, hirap na hirap. Thou shalt not lie. Mamaya maglalay. Paul's entire life is being the best of the best. Kumbaga kung may pagmamalaki si Paul, he is the best of the best. He is the worst sinner. Tinlay niya. If there's one sinner right here, sabi niya, I am the worst. Bakit siya worst? Pinersecute niya ang mga tagasunod ni Jesus. Hindi lang pinersecute, ipinakulong niya. At may napatay pa. Sino unang napatay na nandun siya? If you know your Bible, the first martyr is Stephen. At si Saul noon, bata pa siya, hawak-hawak niya yung mga suot ng mga tao, yung mga cloak nila, siya humawak habang nambabato yung mga taong yung kay Stephen, siya naman ay nandun. Pero namamangha na siya nun, bakit napapapatay ito sa kanilang paniniwala sa taong ito na ang pangalan ay si Jesus. And one day, as we read in Acts chapter 9, na-encounter talaga niya ang Panginoon. And that day, changed everything. Until you encounter Jesus, things will not change. Your outlook will be the same outlook. Your horizon will be the same horizon. Maybe you are still blinded by saying, I am born again, but I'm still a born again religion. We are not religion. We have to follow Christ with everything we are. Kaya ito ay a sure, rendered life. Ang tiyak na pag-aalay or paghahandog ng buhay. Until you realize you're lost, you'll never appreciate what it meant to be found. Nag-get niyo ba ibig sabihin? Hanggat hindi mo na-accept sa sarili mo na ikaw talaga ay ligaw or naligaw, hindi mo ma-appreciate na ikaw ay natagpuan ng Panginoong Jesus. You may have been coming to church services many times and still not hearing. Ito bato-bato sa langit. Dumadalo ka pa ulit-ulit sa gawain ng Diyos pero wala kang naririnig, wala kang nakikita, walang nagbago. It means you are still in your old life. Ang masaklap ay yung mga they claim to have been seeing and hearing and understanding pero walang ginagawa, mas malala. Amen? Are you there? Kasi kung ikaw ay nandun, paulit-ulit ka na nakakarinig ng salita ng Diyos pero wala ka pa rin kinikilos na bilang anak ng Diyos, niloloko mo ang iyong sarili. Tama daw. Amen. That's it. That's the truth. It hurts, but the truth sets free if you do and you follow the truth. Ito po yan. Kaya na, sabi ni Paul, but whatever I had, yung mga nakuha niya noon, I counted as a loss for the sake of Christ. Winala niya ang pagiging Pariseo niya. Iniwan niya pagiging Pharisees niya. Yung kanyang mga sulat na dala-dala para pumatay ng mga mananampalataya, itinabi na niya. Tinapo niya kasi nabulag na siya sa kagandahan ng Panginoong Jesus. Amen? So, a sure rendered life is a life that lost, L-O-S-T, that lost everything to know and gain Christ. Ano ang inyong kayang ibigay para lang makilala niyo ang Panginoong Jesus? It's a question because Paul gave everything.
As Jesus gave everything, sabi ni Paul, is a declaration. Let me read it again para malinawan tayong lahat. Sabi ni Paul sa Philippians 3 verse 7 to 8, but whatever gain I had out, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. Ang mga alagad ng Panginoon, anong iniwan nila? Yung mga profesyon nila, mga bangka nila sa pangingisda para makilala, masunod ang Panginoong Jesus. Yun ang kanilang mga iniwanan. At para matandaan natin kung paano ba talaga ang tinatawag na assured render life o ang tiyak na paghandog ng buhay, ay madali lang itong tandaan. Iiwanan ko kayo ng 4 na letra. Lost. L-O-S-T. Kung hindi ka naligaw, hindi mo ma-appreciate na matagpuan. So the first word, lost, in word is letter L. Kung hindi ka pa nawawala, hindi ka pa natagpuan. Parang gano'n. Na letter L stands for, in the word lost, para matandaan nyo na, naisuko ko na ba ang buhay ko? Then you can see with these 4 letters. The first letter on the word lost is love Yeshua. And follows the question, mahal mo ba talaga si Jesus? Amen? Luke 7 verse 47. Therefore, sabi rito ng Panginoong Jesus, therefore I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much, but he who is forgiven little, loves little. Gaano kaya kalaki ang iyong kasalanan na pinatawad ng Panginoong Jesus? Na-realize mo na ba yun? I'm leaving you questions because you'll be asking yourselves. Na-realize ko na ba kung gaano kalaki ang pagkakasala ko sa Diyos? Because if I was lost but now I am found, masasabi ko na ba yun? Maaawit ko na ba yung amazing grace? I was lost but now I am found? Or you are still lost? Or you never know that you are lost? Ibig sabihin, namumuhay ka pa sa iyong kasalanan. Amen? Until you realize that you are a sinner and how much Jesus has forgiven you, you can never love Jesus. Amen? Hindi mo mamamahal si Jesus kung hindi mo ma-appreciate yung ginawa niya sa cross. He died for our sins. And we don't have to take that for granted, di ba? Kung minsan, we don't feel so lost that we are so okay. Say 3 letters, I will play. Lost, L-O-S-T, lost, L-O-S-S, L-O-S-E, lose. What have you lost? What have you lost? What are your lost? What are you lost? Pag English, madaling pag-usapan yun. Have you lost many things for Christ? Are there many loss for following Christ? What have you lost in obeying Christ? Let's letter L. Love Yeshua. Yung babaeng yun na ibinuhos niya yung perfume at yung kanyang luha, ang kanyang pinanghugas at ibuhok niyang pinampunas niya sa paa ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, because she was forgiven much. So she loves much. And the foot is the most lower part of our body. Matindi na yung kanyang gesture na pinakita niya na mahal niya ang Panginoong Jesus. Yung sinabi na pabango na binuhos doon, sabi ni Judas, dapat binenta na lang yan at para ibigay sa mga mahihirap sa 4-piece. Pero hindi. Siya binuhos niya at sinabi lang, sabi niya ng mga nakasaksi, kung alam na niya kung anong klaseng babae yan, ganun ang mga tao, ang galing manghusga. Pero sinabi ni Jesus, hindi ko naiintindihan ang kanyang ginagawa. Pero may susulat siya. May pangangaral siya sapagkat malaki ang kasalanan niya at malaki ang natanggap niyang kapatawaran. Kaya kung kayo, hindi pa rin marunong magpakumbaba at ibigin si Jesus, ibig sabihin, hindi niyo pa na-appreciate kung paano kayo pinatawad ni Jesus. Of how much sins, the magnitude of your sins, hindi mo ma-realize that God has forgiven you that much.
That right now, the letter L stand, do you love Jesus? Do you love Yeshua? Na-realize ito ng babae kaya ginawa niya yun. Sabi pa nga ni 1 John verse 1. 1 John chapter 1 verse 8 to 10. Ito yung mga sinasabi ng maraming tao na namimit namin kung minsan. Ba't naman ako hingi ng tawad? Wala naman akong kasalanan. Really? Sabi rito sa 1 John 1 verse 8 to 10. If we say we have no sin, we deceive ourselves. And the truth is not in us. That's verse 8. If we say we have no sin, we deceive ourselves. And the truth is not in us. Ikaw nga yung mula. Verse 10. 1 John 8 verse 10. If we say we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. That's how straightforward it is. Pero sa verse 9, sinabi rito, 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen. Until you believe, you think that you have not sinned, you are telling God is a liar. Dapat matuto ka talagang aminin na nagkasala ka sa Diyos. And we cannot love Jesus until we confess that we are sinners. Kaya nga sabi niya, confess your sin, repent, and be baptized. Then you start to love Jesus. We love by abiding, mananatili tayo. We love by abiding and obeying sa Kanyang mga salita. May amen ba doon? Mananatili sa Panginoon, habang nanatili, maingat na sumusunod sa Panginoong Jesus. Kasi yung pinag-aralan natin last Sunday, is still connected till today. John chapter 15 verse 4, anong sabi ng Diyos? Manatili kayo sa akin, at ako manatili sa inyo. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Amen? Manatili daw tayo sa Panginoong Jesus. Hindi tayo makakabay kung hindi natin mahal ang Diyos. One day, sabi niyo, talikod na lang tayo. Huwag na tayo sumunod kay Kristo. Ang hirap ng kanyang inuutos. Ano may inuutos ni Lord? Huwag kang magkasala. Ibig sabihin, kung ayaw mo sa utos ng Panginoon na huwag magkasala at manatiling malinis, gusto mo pala maging malungis at magkasala. That's just it. So a surrendered life, a sure rendered life is a life that loves Yeshua. Amen? That's the first letter. Second letter. Anong second letter? Letter O. Obey Yeshua. How do we know that we are lost? Kung naranasan natin mawala, pag ikaw ngayon ay sasaway sa batas trapiko at nakamulta ka, at talagang hanapin sa'yo lahat ng pagkakamali mo, wala kang plaka, nakatsinelas ka, hindi ka parehistrado, wala kang pang lisensya, ilang libo na yon. Kaya dapat lakihan nilang multa para itong mga pasaway ay magising-gising, o huwag na lang mag-drive. Amen? Reflectorize na nga lang, hindi pa makasunod. Obedience is not easy to do. Simpleng bagay, pakiusapan na lang natin kasi mahirap tayo. Is that a reason? Mamaya nasagasaan ka, pati yung nasagasaan mo, pati yung nakabangga sa'yo, napahamak dahil sa hindi mo pagsunod. Obey. Amen. Letter O is obey Yeshua. How do we know that we are obeying God? 1 John chapter 5 verse 2 to 3. 1 John chapter 5 verse 2 to 3. By this we know that we love the children of God, when we love God and obey His commandments. Walang kwenta yung una kung hindi mo rin naman sinusunod. The proof of your obedience, the proof of your love is obedience. Amen. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. 1 John 5, 2 to 3. Yung binanggit ko kanina, ang utos lang naman ng Diyos, magmahal ka, huwag kang magkasala. Ibig sabihin, mas gusto mong magkakasala ka kapag ayaw mong sumunod sa Diyos. You cannot obey Jesus unless you love Him. Malinaw ba yan?
You cannot obey Jesus unless you love Him. Whoever has my commandments and keeps them, according to John 14:21, whoever has my commandments, harapin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me. At sabi pa ni Jesus, and he who loves me will be loved by my Father. Amen? And I will love him and manifest myself to him. Magpapakilala daw si Kristo sa'yo if you love him and you obey his commandments. How will you understand? Ano pag-iisipan mo magdamag, maghapon if it is not his words? Ano bang meditation? How can you understand his will and his commandments? Nandiyan ang Holy Spirit para tulungan ka para isipin mo nga lang yung John 3:16. Kaya may assignment ako sa Sunday School. Umuwi kayo at isipin niyo mabuti yung John 3:16. Pag hindi mo pa na-realize na makasalanan ka, ewan ko na lang anong na-realize mo sa sarili mo. Namumuhay ka sa pantasya. The proof of your love to Jesus is by obeying Him. We cannot say we love God and we don't obey God. Hindi mo sinasabi na, ako po ay Kristiyano, tapos ako naman ay babaero. Pwede ba yon? Ano ka? Kupuloy. Amen? It's not how it works. You cannot say, I'm a born-again Christian, tapos chismoso ka, chismosa ka. No. Yun ay tinatawag natin na self-deceit. Niloloko mo sarili mo. When you are lying and keeping this habit of lying, you are not a child of God. You are deceiving yourself. Amen? Sabi sa katabi mo, bago na tayo. Kung guilty siya. Pero pag hindi naman guilty, di praise the Lord. Palampakan nga natin si Lord. Amen? Alam niyo ba dyan nagkasala si Haring Saul? Magkapangalan talaga mga masaol. Ay, Saul. Si Haring Saul. At si Haring Saul, ganun ang kanyang pagkakamali. 1 Samuel 15:22. Akala niya siguro, hindi, okay na, maghandog lang ako na maghandog, malulugod na si Lord. No! Sabi ni Lord, through Samuel, Prophet Samuel, it is better to obey the Lord than to offer sacrifices to Him. It is better to listen to Him than to offer the fat from rams. Mas mabuti pa raw na sumunod sa Diyos kaysa sa maghandog. Nakita niyo bang difference? Ibig sabihin nito, hindi mo pwedeng suhulan ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, sumunod ka sa Kanya. Maingat na pagsunod. Sabi sa katabi mo, maingat kang sumunod. Obey Yeshua. So nakita niyo ng two first letters. You have to love Yeshua. You have to obey Yeshua if you are already found na ikaw ay isa ng lingkod at anak ng Diyos. Amen? Kasi dapat itong mga mahalaga sa mundo, wala nang kwenta sa iyo yan. That you will consider them rubbish. Sabi nga ni Paul, iwinaksi ko na lahat yan, ibinasura ko na lahat ng mga pinapalagan ko sa mundo para lang makilala ko si Kristo. Hindi ko sinabi mo na kayo magtrabaho, baka may misunderstood nyo. Baka mamaya umuwi kayo, tinapon nyo na yung sasakyan, yung TV nyo. No. Mali naman yun. Masyado naman kayo naging literal. Ang sinasabi ko, yung puso ninyo, yung pag-ibig ninyo sa mga makamundong bagay, alisin nyo na at si Kristo mahal nyo. Kapag si Kristo minahal nyo, ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan nyo. Amen? Malinaw ba yun? Baka mamaya itapon nyo na yung yung sinasakyan ninyo. Ay, yung garong. Ay, baka yung pastor, basura ko yan. Kung bakit basura yung garong, ha? Yung puso ninyo, mga basura sa puso, yung mga makamundong bagay, yung mga temporaring bagay, dapat kasi ang karga niyan ay ang pag-ibig mo kay Kristo at ang pagsunod mo kay Kristo. Nililinaw ko lang kasi baka mamay magtapon na kayo eh. Hanggang po kung kunang tuluyan. Huh? Kaya yung mga kulto, yan ang nagiging resulta. Amen po. Baka nililinaw ko lang, baka mamay ipasyo yun ang talaga namin. Kasi basura na raw to. Allah. Yan ang kaibahan. Kasi sa kulto, ibinibigay lahat-lahat sa church.
Hindi. Ang iyong kaluluwa, ang iyong isip, ang iyong puso, ibigay mo lahat yan sa Panginoong Jesus. Eh, mga kulto, andun. Ayun, hinuhukay na sila. Doon sila ibabaon. Amen? You have to do everything to know Christ. Yun ang tinutukoy dito. You consider everything as a loss. Ibig sabihin, you have to use your time, your talent, your everything just to know and obey Jesus Christ. Love God with all your heart, mind, soul, and strength. Ang tinutukoy, yung inner man mo, ibigay mo sa Diyos. Yung kasalanan mo, yung mga desires mo na makamundo, ibigay mo sa Panginoong Jesus. Kasi yan ang kanyang gusto at hayaan mo ngayon ng Holy Spirit, baguhin kanya to be renewed, to be sanctified, to be qualified for the rapture, to be saved, to be called child of God. Amen. So letter O, obey Yeshua. Ano sabi ng Diyos? Deny yourself. Kalimutan mo ang iyong sarili. Follow me. Carry your cross. Kaya nga po, habang nagpapatuloy tayo sa ministry, habang nagsishare kami ng mga kapatid, they are telling yung mga kinakaharap nilang mga laban sa buhay. Kako, lahat tayo may laban sa buhay. Because this is not an easy war. But the truth is, we are already victorious. Amen? Lahat ng nakaupo rito may nilalabanan yan sa buhay. At ang maganda lang, sa laban na to, panalo na tayo kung kasama natin ang Panginoong Jesucristo. At ang guarantee nun, hindi ko na kailangan pang sabihin sa iyo kasi kasama mo na mismo ang Diyos. Emmanuel, the Holy Spirit is in everyone to teach how to fight, how to say, how to declare, how to walk. Kasama na natin ang Diyos. Amen? Hindi mo na kailangan ng guro. The teacher is already inside you. The Holy Spirit. Kaya nga sabi ko sa mga kahapon nakimiting ako, sabi ko, you just have to let the Holy Spirit lead you. Don't worry. We worry because we want to lead our life. We are troubled, we are disturbed, we are confused because we want to understand things we can never understand unless God makes you understand. And that is the Holy Spirit. That's why the Holy Spirit is God. We believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit. One God, three persons. Hindi maintindihan ng mundo yan kaya inaalis lang mga to. That's why they have made mga relihiyon nila. They have Jesus but they are all blind. Sasabihin ni Jesus, kaya sinulat na ni Jesus yan, Matthew 7:21, I never knew you. These are the things that they should understand. Brothers and sisters, in every day, remember this, let the Holy Spirit teach you. Every day. Konting bagay makikita nyo na, wow, ang laki pala niyan. I mean, I was just sitting here, nanonood ako na habang umuulan, kakape-kape, nag-aantay, ano ba ang tinuturo mo? Then pinakita ng Diyos yung ibon, nandun sa sanga. Lakas ng ulan, wala namang malakas na, praise the Lord. Ang ibon, masipag pa rin siya kahit umuulan, maghanap ng makain. Hindi, ay may bagyo, wag tayo pumasok. Ay di wow. Logi, wala silang natutunan. Wala man lang online. What? How to be productive? Ay, ikaw ngayon na Kristiyano, walang gagawin. Magbasa ka, manalangin ka. Ask God what is teaching you. Sabi niya, look at the birds. It's raining, but they are looking for food. Amen? Hindi siya kumatok sa bahay na walay tuyong. Walay asinyo. Hindi, nag-iikot siya. Ginagamit niya yung kanyang pakpak na pasang pakpak. Makakain lang, makahanap ng makain. Amen. Look at the birds. Sabi ko, oo nga, no? Ngayon kuha kami ng libro, aral, basa, panalangin, and then magkwentuhan ng mga problema ng mga kapatid. May bigat ng mga problema nyo. You really need the Holy Spirit to help you fight. Fight the good fight of faith by obeying Yeshua. Amen. And the more, the next letter, kaya nga, a sure rendered life is a life that obeys Yeshua. So we now have finished the two words. Lost. L-O. Now comes letter S. Now,
have I surrendered really my life to God? Am I sure na naibigay ko ng buhay ko sa Panginoon? Now this letter will answer you that question. Letter S is serve Yeshua. How much are you serving God ever since na born again ka? What have you been doing to serve God? Ay, hindi, nag-ministry na ako, Pastor. Is that the service that God is looking? Na every Sunday ka lang magsiserve? We serve God in everything we have. We serve God by telling people, Jesus is Lord. Accept Him. We witness for Jesus. That's how we serve. Wala pa akong ministry kasi, Pastor, di pa ako nag-aaral sa Bible School. Kailan ka mag-aaral? Magbulag ka na. Pag di ka na makasulat. Kasi, kailan mo ka magtrabaho ng marami, Pastor, para marami na akong ipon, para secured boy ko. You will never be secured! Amen? Kasi hindi mo alam ang bukas, baka hindi yung pinag-aralan mo, yung mga ni-retirement fund mo, hindi mo nga ma-enjoy. Yung mga pension na inipon mo, iba ang magpe-pension, hindi ikaw. Hallelujah! Dapat ngayon pa lang nasa Panginoon ka na nagsiserve. Kung nasa ministry ka, praise the Lord. Kung nawala ka sa ministry, you are serving in your school, doing something for Jesus. You have to be alive and active. Tingnan nyo, the more that you don't work, don't move, the more ka magkakasakit. God wants people who are serving Him. Kasi si Jesus did not come to be served, but to serve. Habang nasa lupa tayo, we are told, we are commanded to serve. We are not commanded to be the boss. Kaya nga, nung binigay niyang servants of Yeshua, ano diyan pa ako, pangalan lang? No, that is a task. That is a lifetime task. Yeah, how to serve? Naikwento mo na ba si Jesus sa iyong ka-workmate? Nakwento mo na ba si Jesus sa iyong classmate? Ano ba sabi ni Jesus? Whoever is ashamed of me, I will be ashamed of him. Amen. Hirap naman yan. Nakita mo na, you are still not lost. You are still keeping so many things in your life that is not surrendered to Jesus. Ang baing, akin na nani, pagkada, mas pangliman sa'yo yung tanay, may hindi pa ba kayo? Ano kayo, pero pag ikwento nyo si Jesus, at yun na ibaga. Di ba? Kasi nga, ang tayuniman, pero madali sa salita ng Diyos, at mo na i-share, kasi hindi mo talaga mahal si Jesus. Hindi ka makapaglingkod kay Jesus kasi hindi mo siya sinusunod. Mas sinusunod mo yung mga TikTokers. Sige, wala'y kwartang magsikaran na po. Ano pa na sa'yo? Follow me, ito, sa mundo ganito. Follow me, I'll become rich, you poor. Nakita niyo ba? Kapag kayo follow sa mga taga-mundo, sila yung mayaman, kayo wala. But follow Christ, kayong yayaman. Palakpakan nyo. See, how the world works is different. Kayo niloloko lang. Sinayang yung oras mo, na nag-aral ka, nagnilay ka, nanalangin ka, nandun ka sa TikTok, sila yumaman because of the views. Ikaw naman ngayon, you have so many riches. Muta nga lang. Gutom ka pa. Yes, and you wasted your time on these people, on the world. This is supposed to be rubbish, basura. Pero para kayong mga asong walang tahanan, kumakain ng basura. Amen? You like junk foods? Yun. Yung aming pusa, kahit pakainin namin, kakain pa rin siya ng basura. You waste your time following these people, observing them like you want, ano sila? Diyos? Sila yumaman, kayo wala. Wake up, people! Open your eyes! You spend your treasure. Yung data ninyo na uubos. Sila yayaman, ikaw, namumulupin ka, magtrabaho ka para mapanood mo ulit sila. It's very opposite from God when say, follow me and I will bless you. And if you follow these worldly people, you lost. Nagkasala ka na, ginatungan mo pa, marami pa nagkasala dahil sa iyong pagkatong sabihin mo na, Lord, I love you. Sabi ni Lord, I don't know you. Okay, doon ka sumunod sa nagtitiktok na naninigas. Yun, sundin mo. Yung mga pasip-pasipang ganun. Amen?
Gising-gising kayo sa TikTok, ano? Napanood ko din eh. But I said, why are we wasting time on these things? Time, treasure. Yung talent mo na nag-discover ka sana ng mga other skills mo, nanood ka doon, bakit gagayahin mo siya? Wala na, laos na yun. Amen? Laos na yun. Kaya sabi ko, I'm looking for ideas, I'm looking for productivity. Manonood ako sa mga tao, manggigising ng aking isipan. Pero no. The more I spend time with God, the better it becomes. Nakikita ko yung, iiwasan ko na to kasi, the light is in me. I am the light of the world. When I walk, I see where I am walking. Ganun ba ang inyong pananaw ng yung naborn-again kayo? Na nakikita nyo na yung mga, ito basura. Ito, hindi to pwede sa Panginoon. Because you are now a light. But you are not becoming a light. Tinanggap mo yung ilaw, pero yung ilaw hindi nag-iilaw. What's the point? Yun ang sinabi ni Jesus. Anong gagawin mo sa liwanag na yun kung tinakpan mo rin lang? Most believers are like that. Mas gusto nila yung dati nilang buhay. Mas malala ang sasabihin nila because they have known the truth but they did not love the truth and they disobey the truth. Their punishment will be greater. Mabuti pang hindi na lang nila narinig. Kasi anong ginagawa nila? Pinastos nila ang ginawa ni Kristo sa krus. That's how serious this conversation today is. Don't say na born again na ako, okay na. God will want you to love Him, obey Him, serve Him. Because the more you waste your time on these useless things, you are serving them. You are a slave, not a son. So, let's look at this Luke 14. Before I go down, let's go to Matthew 25, verse 31 to 46. So Matthew 25, verses 31 to 46. That's why I want you to be serious with serving Christ because darating ang anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y buklurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halikayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang may suot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom ni aming pinatay o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang may suot at aming pinaramtan? At kailan po naman kayo namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito. Take words of the note. Kapatid kong ito. Ito ay sa akin ninyo ginawa. Sa kambing opposite. Sa loob ng church may kambing at may tupa. Ihiwalay ng Diyos yung kambing sa tupa. Kung maglilingkod ka, ang paglingkuran mo number one ay yung mga mananampalataya. Do your best to serve them. Kasi yan yung sinasabi ni Lord ng mga kapatid mo sa pinakahama. Amen? Naintindihan niyo ba ang tinutukoy ni Lord dito na kapatid? Kapatid mo sa pananampalataya, serve them with your best. At tinuloy pa ng Diyos yung kwento. Ginawa niya doon sa mga kambing. Sabi, hindi niyo to ginawa sa mga kapatid ko. Amen?
Malinaw ba? Basahin lang natin yung nasa sa verse 44 na ng Matthew 25. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, na wala na may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya kung magsiserve kayo sa Panginoon, sa mga kapwa nating mananampalataya, do it for the Lord. At sabi nga ng utos ng Diyos, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as yourself. Kung may utos ang Diyos sa ating mga hindi kapwa mananampalataya, may special na utos siya sa ating mga mananampalataya. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Kaya paglilingkod, kahit yung ginawa mo lang na pagdalaw sa Kanya, pag-encourage sa Kanya, nakapaglingkod ka na. Nasiran mo siya ng Word of God, hindi chismis of the world. Hindi yung trending, ha? Amen? So you are serving God in what I just said. Tumulong ka sa iyong kapwa. At sinabi, pag ginawa mo ito, hindi mo ginawa ito sa tao, kundi ginawa mo sa Diyos. Amen? Alright ba? Letter S. And here's one more verse, sabi rito, kung maglilingkod kayo sa Panginoon, Luke 14 verse 12 to 14, from Jesus Himself. He also said, Luke 14 verse 12 to 14, He said also to the man who had invited Him, si Jesus, inimbita, when you give a dinner or banquet, do not invite your friends or your brothers or your relatives or rich neighbors, lest they also invite you in return, and you be repaid. But when you give a feast, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed. Because what? They cannot repay you. For you will be repaid at the resurrection of the just. Yun daw imbitahin ninyo. Pero wag na kayo kumuha ng selfie, ha? Pag gagawin nyo yun. Baka magsasabi kayo, oh, pinakain ko siya, oh. Wala siya makain, no? 1 million views. When you serve, it's much better nang nakakasaksi lang nun ay ang Diyos at ikaw. Kasi you will be rewarded, be repaid. Babayaran ka daw ng Diyos. You will be repaid at the resurrection of the just. Malinaw na po ba? The question is, or the challenge is, start serving God today. Sa church, may service in the church. You can serve in the ministry. You can also serve every day wherever God brings you. As long as when you serve, ano yung sinabi ko kanina? Be led by the Holy Spirit. Don't just keep serving. Baka mali na yan. Inaapuso ka na, hindi mo alam. Serve with wisdom. And who gives wisdom? God. I'm very careful with this. Kasi baka mamaya, ay maging mabait na ako. Eh, ginagawa ka na ng uto-uto. Kasi sinabing mag-serve. No. Serve. Be wise as serpent and be gentle as a dove. In everything you do, again, ulitin ko, be led by the Holy Spirit. Baka mamaya sobrang bait mo na, abusado yung tao, naging kaaway mo ba? Nag-gets nyo ba? Hindi masamang maging mabait, pero be led by the Holy Spirit. You have to be wise, especially these days. So letter T, the last letter. Uwian na tayo. And this letter T, top down. And letter T, trust Yeshua. Amen. Wala akong pa-premyo. Trust Jesus or trust Yeshua. Trust Jesus because ito yung pinakamahirap paniwalaan ng tao sa mundo. Especially sa kalalakihan. To believe and trust Jesus. Amen? Madali ba? No. I'm telling you, John 3:16 is not easy. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth, mga kalalakihan, hirap na hirap sila magtiwala kay Jesus.
Sa mundo ngayon, to see is to believe. Parang nakita nila ang kanilang utak. Amen. Sa utak pa lang, hindi naman nila nakikita. And they will say to see is to believe. Okay, have you seen your brain? People, anybody has seen his own brain? And then he said, I have brain. To see is to believe. Very well. Now, describe your brain. What's inside your brain? You don't see it, but you believe you have brain. You're brainless. Or brainwash. Trust Yeshua. Nagtitiwala ka ba sa Panginoong Jesus? Amen. Pag sinabi man niya, lumakad ka, lumabas ka sa iyong bangka, at lumakad sa ibabaw ng tubig, wait lang, Lord. Blue na blue yan, Lord. Hallelujah. Born again, Spirit-filled, dapat hindi nakaisipan. Pag sinabi ni Lord, let's go, let's go. Pag sinabi ni Lord, ibibigay ko, amen. If there is a need, He will provide. Always believe the Lord. Sabi ni Jesus at John 14:1, believe, let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. Amen. In your battles today, can you still trust Jesus? That's the challenge. John 14:1, let not your hearts be troubled. Huwag ka nang maproblema. Believe in God, believe also in me. Sa ibang translation, they do not use the word believe. They use the word trust in God, trust also in me. Now, servants of Yeshua, start trusting the Lord more than ever. The future is uncertain. Amen? But in Christ, our future is certain. Nakuha niyo ba yun? The future is uncertain, but in Christ, our future is certain. Tiyak ang ating future sa Panginoong Jesus. Let not your hearts be troubled. That's a command. Hindi po yan pangungusap, ay, huwag kayong mag-alala. This is a command. Maging utos ng hari. Tanggapin natin bilang mga lingkod ng Diyos. Let not your hearts be troubled. Amen. Trust in God, trust also in me. Believe in God, believe also in me, declares the Lord. That's a declaration today. Pag-uwi ka, no matter what your problem is, let not your hearts be troubled. Kasama mo ang Diyos, ang dakilang mangliligtas at manunubos. Kahit kamatayan, hindi siya tinalo. Amen? That's our God. That's Jesus. We are not just shouting Jesus here. We love Him. That's why we say it with confidence. Hindi ako magdadalawang isip to declare because it is true. This is real, this is true, and it happens to me. And it's happening. That's why I said, let not your hearts be troubled. Lord, wala na kami makain. Lord, malulugi na kami. Remember this word. The Lord is my shepherd. Then dugtungan nyo, let not your hearts be troubled. Amen? Huwag kayong uwing mga tatalo na unless you lose these things, you lose what? Worry, fear. Unless you lose these things, you can never be a child of God. Dapat mawala sa buhay. It doesn't mean that you cannot be afraid. You can be afraid, but you need to trust Jesus. Amen? That's called courage. Proverbs 29 verse 25, I no problem, Lord. I'm okay with my business. I'm okay with my life. Kasi may mautangan akong mayayaman. Take note. Proverbs 29 verse 25 about trusting men. The fear of man lays a snare, but whoever trusts in the Lord is safe. Kung sa tao kayo laging magtitiwala, magiging trap sa inyo yon. Let that sink in. The fear of man lays a snare. Pag sa tao lagi nagtitiwala, magiging trap sa iyo. Magiging alipin ka nung pinagkakatiwalaan mo tao. But if you trust God, ang master mo ay ang Diyos. Amen. Sabi dito, but whoever trusts in the Lord is safe. Okay ba? You need to be safe. If you need to tell God everything about you, don't need. He knows everything. You need to trust Him. Everything happens in your life is for a purpose,
it has a reason for a season. Amen. Romans 10:11. Now si Jesus naman. As the scriptures tells us, Romans chapter 10:11, sabi ni Paul, sinulat niya, anyone who trusts in Him will never be disgraced. Sa ESV, for the scripture says, everyone who believes in Him will not be put to shame. So ginagamit ko ibang translation ng Bible, pero mas maganda ang New Living Translation. Anyone who trusts in Him will never be disgraced. Hindi ka raw mapapahiya. So, sa tao pwede kang mapahiya, pero kay Kristo, hindi ka mapapahiya. Amen. Can we trust Christ? Do you trust Christ? Lahat ng mga nagtitiwala sa Diyos? Narito ba? Kung managpak nga mga nagtitiwala sa Diyos? Is He reliable? Amen? Or doon na lang ako susunod sa mga founder ng religion na nagtayo ng sarili nilang mga religion kasi pinatungan sila ng ilaw ng anghel. Susunod na ako sa mga taong ito. Nagkatawang uli nagkatawang babae na si Kristo nasa China. Yan ba ang aking mga pagtitiwalaan o yung Kristo na nasa Biblia? You have to trust the one that you have not seen. Jesus Christ is never seen. Can we trust Him? The question, sinabi ng Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. You can trust Him. Then, you have to apply these things. When you go out, paglabas nyo, lahat na itong narinig nyo, it will be attacked. Your love to Christ will be attacked. Your obedience to Christ will be attacked. The devil will send his forces to attack you. Your serving to Christ will be attacked. Your trust in the Lord will be attacked. But be assured, if you remain in Christ and Christ remain in you, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Count lost everything except Christ. Mawala na lahat. Ano ba sinabi ni Jesus? Even it comes to family. I'm not saying na hiwalayan nyo lahat ng masasamang kaparte ng inyong pamilya. But Jesus said, whoever loves his everything more than me is not worthy of me. Sabi ni Jesus. So get ready, brothers and sisters. God is just preparing you. Servants of Yeshua, prepare your hearts. Prepare your minds, prepare your soul, because everything you hear will be attacked. Everything you have will be attacked. But be rest assured, the Spirit in you is greater than he that is in the world. We will rise up. We are already victorious. Stand firm in your faith. Then you can tell, just like Paul said, everything, sabi niya rito, I counted as loss for the sake of Christ. In short, kalugihan daw. Para lang kumita siya, makilala niya si Kristo, because knowing Christ is masigit pa sa kanyang nawala. Nag-gets niyo ba? Negosyante si Apostle Paul. Mas ibebenta ko ang lahat para lang makuha ko si Kristo. So brothers and sisters, be ready with your faith. Sabi rin ng Panginoon dito na mas maganda yung sinabi ni Jesus sa Matthew 16 verse 25. And this is where I will end. Matthew 16 verse 25. For whoever would save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Ulitin ko ulit. For whoever save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Kapag inuna mo lagi ang sarili mo, mawawala ka. Pero kapag inuna mo si Kristo sa iyong buhay, masusumpangan mo ang buhay na walang hanggan. Amen? Jesus said it more perfectly than I could ever explain. Na ito ang sinabi niya, a surrendered life is a life that is totally lost. Everything for Jesus. So that is a surrendered life. Is your life already surely surrendered? Naialay mo na ba ang buhay mo sa Panginoon?
That is a measurement. This message of the Lord is He wants you to realize if you are already lost for Him. Have you lost everything for Him? Is He your everything now? Kasi kung minsan, Jesus is my blank. What will you put there?